Magandang tanghali mga kasari. Meron lang akong gustong i-share sa inyo since 2 weeks pa lang akong nag-i-start dito sa pagiging sari-sari store business, ganyan. Gusto ko lang sana i-share sa inyo na meron din tayong mga advantage and disadvantage na experience ngayon. So before, nung hindi pa ako nakakaisip mag-business ng ganito, syempre consumer pa lang din naman ako. Tapos nung nakapag-decide na ako na mag-open din ng sarili kong sari-sari store, ganyan. So guys, ang napansin ko lang ay hindi siya ganun kadali. So syempre may mga struggle din tayong nararanasan, stress, ganyan. So tayo kasi nag-invest tayo, nag-effort, and then lahat ng pwede nating gawin, ginawa natin. Syempre kailangan din natin maging matatag, yan, 'di ba nga? Sabi nga nila, pag walang tiyaga, walang nilaga. So ganun na ngayon nangyari. So kwento ko lang guys. Dito kasi guys sa location ko ay meron ditong mga sari-sari store din. So kumbaga bali kami ay 5. Parang 5 kami dito. Tapos meron akong isang malapit din sa amin na sari-sari store. Tapos may isa pa dun sa kabilang side. Meron pa ulit doon na 2 pa. So dito sa aming looban, so kasi ito parang looban siya, pero marami naman ding tao. Ayan, meron ditong 5 sari-sari store. So syempre yung customer, sila yung mag-decide kung saan na gustong bumili. Hindi rin natin maiiwasan guys na may makita mo sila yung mga tao, makita mo na. So continue tayo. Ayan, may makikita mo yung mga bumibili na lalagpas-lagpasan ka din. Syempre kung may time din talaga ng ganun, hindi naman natin sila pwedeng i-please na, uy, dito ka na sa akin bumili, ganyan. Hindi naman natin sila pwedeng sabihan na ganyan. So syempre ang masusunod pa din is si customer kung saan nila gustong bumili. Ang sa akin naman guys, no hard feelings, ganyan. Kasi syempre kung saan gustong bumili ng tao, yun yung susundin nila. Syempre sarili nila yun. So ngayon kasi guys, kapag pala ganun, ang feeling pala mas nakakalungkot din na parang akala mo na sila na talaga yung mga loyal customer mo, na akala mo na lagi silang bibili sa'yo, ganyan. Pero syempre may time din naman na wala kang tinda, tapos sa kabila meron. So sila pa rin talaga yung magde-decide. Kaya ako guys, syempre ako patas lang din naman ako, ganyan. Tapos kailangan din naman natin maging maunawain. Syempre hindi naman din ako sa point na yung ako yung magpi-please sa kanila. Syempre mag-aantay lang din naman ako, diba? Kaya tayo guys, kung ganun man yung mga na-experience natin, yan, tanggapin na lang din natin na si customer is lagi talaga sila ang masusunod. Yan, hindi natin sila pwedeng i-please na or hatakin na o ayain na dito na sa atin bumili. Kaya alam ko marami nakaka-relate sa ganito guys. Hindi lang siguro ako or sila, ganun din, parang same lang tayo ng mga feeling. So pumasok ako sa pagiging ganitong negosyo or ganitong pagiging seller ng sari-sari store para syempre extra income. Tulad ngayon, ang mahal-mahal ng bilihin, lahat mahal. Tapos sa mga paninda naman, hindi naman ganun kalaki yung tubo, hindi rin naman ganun ka daling magbenta.
Ayun guys, balik tayo ay sa topic natin. Kasi may bumili lang ng yelo. So, yun nga guys, syempre, tayong mga nagtinda. So, ayan nga guys. Tapos, ayan nga, yung mga customer din tayo na pagpupunta dito, bibili, tapos kulang yung bayad, yan. Sasabihin, babalik na lang yung piso, ganyan, o yun, tapos pagbili ko ulit. So, pagbibili naman, hindi naman sa'yo bibili, lilipat naman doon sa kabila. Kaya, sobrang nakakatuwa yung mga customer pagka yun lagi. Siyempre, hindi naman din natin sila masabihan na may kulang ka pang dito 2 pesos, o may kulang ka pang piso, ganyan. Hindi natin sila pwedeng biglang na lang natin sasabihin na ganun habang bumibili dun sa kabila. Diba, nakakahiya naman yun. Siyempre, yung mga ganyan guys, bigyan din natin sila ng konting kahihiyan, ganyan, kahit na talagang sila na talaga yung may pagkukulang sa atin. So, ngayon guys, kumbaga parang magti 3 weeks na akong stay strong. Syempre, sa loob naman to ng Diyos, alam ko naman na hindi naman niya ibibigay kung hindi ko naman din kayang i-accommodate. So, laban lang, sabi nga nila. Pag binigay ng Diyos, ayan, tanggapin na lang natin. Ganito yung kapalaran natin. Diba? Hindi makontento na lang tayo kung anong binigay ng Diyos. Basta ang mahalaga, wala tayong tinatapakan na tao, patas tayo, ganyan, at malinis yung puso natin, yun lang. Kaya yun lang guys yung may share ko sa inyo ngayong araw. Kaya palagi kayong mag-iingat, at sana ay ang ating negosyo ay bigyan pa ni Lord ng malakas at maraming benta sa araw-araw. Yan, God bless po sa ating lahat, at palagi tayong magdadasal. Yun lang po. Bye!